Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama-sama nating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito
at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal ng Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring masalanan. Ako'y kaawaan o mahal na Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong sama-samang paglalakbay sa kapanahunan ng Kwaresma, nasa 3 linggo na po tayo. At sa ating ebanghelyo, mapapakinggan natin ang paglilinis, ang purifikasyon ng templo, at patuloy po ang pagtuturo ng Arkidiocese ng Maynila tungkol sa kahalagahan ng binyag, ang kahalagahan ng paglilinis, purifikasyon sa pamamagitan ng tubig. Kaya po, meron po tayong ritual ng pagbabasbas at pagwiwisik ng banal na tubig. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapati niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pagmamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinatanggap. Ama namin makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay
at takapagdulot ng kalinisan. Ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan ng iyong buhay na ibinigay mo sa mga hinirang. Hinihiling naming marapati mong basbasan. Ang tubig na ito na ngayon nais naming maiwisik sa aming katawan. Ipagkalaw mong sariwain ito sa aming buhay na iyong ibinigay sa amin ng ikaw, aming kami binyagan, at ipagsanggalang nawa nito ang tanang kasamaan sa tanang kasamaan ng aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo na may kadalisayan sa ipagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat, habilin ni Jesus. Sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Dalisay nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na maglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon
sapagkat parurusahan ko ang sinamang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sapahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong
pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay. Kanyang anak kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko na sa Jerusalem, si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi sa kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ito ang kanyang anunsyo, templo muli kong tatayo. Ito ang kanyang anunsyo, templo muli kong tatayo. Binabati po namin kayo ngayong 3 linggo ng Kwaresma sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa templo ay itinaboy mga ngalakal at baka, pagmalasakit sa bahay, parang apoy sa puso ko na ayon sa kasulatan. Bakit mo ginawa
ito ang tanong ng mga Hudyo. Itong templo ay gibaihin at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Inawit ko po ang buod ng Ebanghelyo sa tono ng pabasa, sa tono ng pasyon. Tayo po'y mga deboto ng Poong Senyor, itim na Nazareno. Tuwing nakikita natin ang Nazarenong itim na bumagsak sa bigat ng ating piniling kasalanan, ito ang imahen ng Kwaresma. Kaya nga ang pasyon, ewan ko lang, kung meron pang nagtataguyod, ewan ko lang kung meron pang nagpapahayag, ewan ko lang kung may nagpoproklama pa ang kahalagahan ng pasyon. Pasyon ng nabigatan na Senyor dahil sa ating kasalanan. Kaya ako po inaawit, kinakanta, para itong tonong ito, kung marinig niyo po sa panghinaharap, naalala ko, alalahanin niyo ang pagpapakasakit ng Panginoon. Itong Kwaresma, meron po akong asignatura tungkulin mula sa Arkidiocese ng Maynila. Ang tema po namin ay ang kahalagahan ng binyag. Ang binyag po ay ang unang sakramento. Pinakadiwa nito. Nung tayo'y bininyagan, pinagmalaki tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, wala pa tayong kamalay-malay, wala pa tayong kamulatan. Ito ang aking anak. Nilikha ko siya. Ang dignidad, ang dangal, ang pagmamalaki ng Diyos. Nung tayo'y isinilang at nabinyagan, ito ang aking anak. Kaya nga ang buhay natin, na iisa, Hiram, natanto ba natin ang kahalagahan nito? May 2 elemento. Yung mga pangako sa binyag at ang pagbubuhos ng tubig. Kaya nga kanina, meron po tayong rito ng pagbabasbas at pagbibisik ng banal na tubig. Yung tubig paalala na tayo'y bininyagan. Ang mga pangako natin sa binyag, tayo po'y iiwas sa masama, tayo po'y kakampi sa mabuti, tayo po'y itatakwil si Satanas, tayo po'y papanig sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga sa unang pagbasa, aklat ng Exodo, mangangako tayong hindi tayo mandadaya, hindi tayo mangangalunya, hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo papatay, hindi natin hahangarin ang ari-arian ng kapwa natin. At sa positibong anggulo, tayo po'y sasamba sa iisang Diyos, sambahin ang kanyang ngalan, magsimba sa araw ng Panginoon, galangin ang ating mga magulang. Iwas sa masama, gumawa ng mabuti. Ito po ang mga pangako sa binyag. Meron nga tayong ekspresyon, ang binyag ng pagpapakasakit. Kaya nga, ang binyag ng apoy, sa Ingles, baptism of fire, pagdurusa, paghihirap, pagmamalasakit, pagsasakripisyo.
Ito ang ipinahayag sa pangalawang pagbasa, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi matanggap ng mga Hudyo katisuran, hindi matanggap ng mga Grego kahangalan ayon sa kanila. Ang ipinapahayag ng Kristiyano, si Jesus na ipinako sa krus, si Kristo na nagmalasakit, si Kristo na pinahirapan, si Kristo na nag-alay ng buhay. Yan po ang binyag ng pag-aalay ng sarili, alang-alang sa kapwa. Ang binyag sa tubig, paglilinis, pagpapaligo, paghuhugas, purifikasyon. Kailangan po tayong maligo. Hindi natin matiis, tayo mga Pilipino, na hindi maligo. Kung hindi, kakatihin po tayo. Hindi po ba bahagi sa ating buhay na maligo? Ayaw nating may amoy. Karanasan natin yan. Kaya nga, ang sigla, ang apoy sa puso ni Jesus, kaya nga, ang pagmamalasakit para sa iyong bahay ay parang apoy sa puso ko. Kaya kumuha siya ng lubid, kumuha siya ng tali, hinagupit, pinagpapalo. Ito mga mangangalakal na nagbebenta ng mga tupa, nagbebenta ng mga baka at iba't ibang klaseng mga hayop. Layas kayo, alis kayo. Ang mga mesa nila na sila nagpapalitan pa ng mga pera, mga salapi, tanggalin yan, itaob yan, sapagkat linisin ang templo. Yan muna po. Iniugnay po natin ang ating mapagbasa sa tema natin. Pagsasariwa sa pangako sa binyag at ang kahalagahan ng tubig. Sa binyag, ang tawag ng Diyos sa atin, anak. Nawa tayo naman, Ama, mabuti kong magulang. Salamat po. Ang buhay ko, alay ko sa inyo. Ang tutulan na po ko, tatayo. Templo ay gibain at itatayo sa loob ng 3 araw. Templo ni negosyo. Kulas may kasosyo. Pera tuwing Mayo. Salapi sa Hunyo. Atik tuwing Hulyo. Benta ang repolyo. Tinda mga panyo. Pati sigarilyo. Templo banal sa iyo, simbahan ay tayo, dasal ng rosaryo, makinig sa payo, pusong di malayo, matatag di medyo, mabuting anunsyo, templo ay tatayo. Tatayo. Espelengin natin ang tatayo. Bagong gising pa kasi yung aking koro. T. Tagumpay. A. Alleluia. T. Talo ang kamatayan. A. Araw na ginawa ng Panginoon. Y. Yaman natin si Jesus. O.
oras ng pagkabuhay. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, nawa tayo po ay umiwas sa masama, iwan ang ating bisyo, at tayo gumawa ng mabuti, kumampi at pumanig sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magwali, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya, ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanin ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik, kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Perpetua, Santa Felicidad, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumanyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Oh, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi
sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad kong maswayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Rin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, di sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin sa araw-araw, sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalaala. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Obispo Broderick Pabilio na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay
sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga karagdagang paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Eksortasyon, ikatlong linggo ng Kwaresma. Mga minamahal na mga kapatid, winisikan tayo ng tubig bilang paalala ng tubig ng binyag na tagapagpahayag ng pagpapala. Ipinamalas nito na nung lalangin mo ang tubig na sagisag ng pambinyag na tubig, noong ipinahintulot ang malaking baha na tumapos sa kasamaan at nagpasimula ng kabutihan, at noong pinatawid sa karagatan at pinalaya sa pagkaalipi ng mga anak ni Abraham, ipinamalas rin ang pagpapala mong binyagan ang anak mo sa ilog Jordan, at nung dumaloy ang dugo at tubig sa puso ng iyong anak mong iniibig, lahat ng nakikisa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng binyag ay muling nabubuhay kasama niya. Sa susunod na linggo, pagninilayan natin ang pagpapahid ng langis na nagpapakilala ng pagkalukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag bilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito, na may maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Patuloy po tayo nagbibigay ng ulat araw-araw. Paalala lamang, mag-ingat po tayo. Tumataas na po ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. At ang variant naggaling pang United Kingdom at South Africa ay kumakalat na sa National Capital Region. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Paalala lamang po ito, para sa ating kalusugan po ito. Gayon din, maraming salamat sa inyong pagtulong, pag-ayuda. Mamaya kasama ko po yung mga kabataan. Ang ibinibigay ninyo, yung mga street dweller,
dito sa paligid natin. Bibigyan po natin ng ayuda na galing po sa inyong kagandahang loob. Salamat po sa mga cash contribution. Kahapon po, 2 boxes assorted groceries, 20 boxes special bibingka, 2 boxes Lucky Me noodles, 1 box mineral water, 5 dozen Copico Blanca, 8 plastic boxes mineral water, 2 balde biscuits, 3 plastic bags pansit canton, 3 dosenang itlog, at isang sako ng bigas, 50 kilos. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.